Kaloy, saan ka pupunta? Gabi na. Napalingon si Kaloy sa kanyang lola Cora. Halata ang pagod sa mukha nito. Lagi niya iyong nakikita, kaya minsan tumutulong na lamang talaga siya at pinagbubuhat ito ng mabibigat na bagay. Sinuot ni Kaloy ang kanyang tsinelas. Sasama po ako kay Manong Tabala. Pupunta po kami dyan sa kainan. Malapit lang. Kukuha po kami ng mga pagpag. Sasama po ako para may mga paninda kayo at hindi na po kayo bumili kay Jampong. Problema din kasi talaga nila yon. Maraming gastusin ang kanyang lola sa kanila pa lang na 4 na mga apo nito. Simula nang iwan silang magkakapatid ng kanilang mga magulang, si Lola Corazon na ang nag-alaga sa kanila. Kaya bilang kuya sa mga kapatid niya, pakiramdam ni Kaloy kailangan niyang gumawa ng paraan para kahit papaano hindi na mahirapan ang kanyang lola. Saka, para may baon din po ako bukas. Gusto ko pong pumasok eh. Sayang po, patigil-tigil ako. Sabi ni Kaloy sa matanda. Bumuntong hininga ang kanyang lola. Pasensya ka na apo. Napangiti naman siya. Okay lang po yun. Naiintindihan ko naman po. Gusto ko pong mag-aral, magtrabaho, para hindi na tayo nakatira sa tambakan ng mga basura. Magpapagawa po ako ng bahay para sa inyo at para sa mga kapatid ko. Magiging komportable rin po ang buhay natin, Lola. Ginalo ng kanyang lola ang kanyang buhok. Sana nga, maabutan ko pa yan na po. Malaki ang pangarap ni Kaloy. Hindi niya gusto habang buhay maging ganoon na lamang. Gusto niyang alisin sa lugar na yon ang kanyang lola at mga kapatid. Tumakbo siya palabas. Medyo malayo pa ang bahay ni Manong Taba, kaya nagmamadali siya sa pagtakbo. Baka maiwan pa siya. 9:00 pa lang ng gabi. At gabi talagang umaalis ang mga ito para maghanap ng pagpag. Magdamag na maghahanap, tapos babalik na lamang sa umaga. Malakas at mahaba siyang sumigaw. Tila doon nakasalalay ang buhay niya. Manong Taba! Saglit lang! Nabitiwan ni Manong Taba ang hawak nitong sako sa sobrang gulat. Nang makalapit siya, muntik pa siyang batukan. Matamis na lamang siyang ngumiti. Nakakagulat kang bata ka! Parang umalpas ang kaluluwa ko sa sigaw mo. Ano ba yun? Naiinis na tanong ni Manong Taba sa kanya. Sumagot naman siya kaagad at sumakay na sa sidecar ng bisikleta nito para hindi na makatanggi. Sasama po ako, Manong Taba. Masipag po ako tsaka malakas din. Ngumiwi naman si Manong Taba. Ano pa bang gagawin ko? Sumakay ka na. Kahit ayoko, alam kong sasabit ka pa rin na parang unggoy. Natawa naman si Kaloy. Pinaandar na nga ni Manong Taba ang bisikleta nito. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Kapag nakakasama siya sa pagkuha ng pagpag, medyo malaki ang baon niya. Nakakabili si Kaloy ng mga kailangan niya sa paaralan. Nang makarating sa isang fast food restaurant, dumungaw siya sa malaking glass wall. Maraming mga taong kumakain sa loob. Amoy na amoy niya rin ang aroma ng fried chicken mula sa loob ng restaurant. Hindi pa siya nakakakain sa mga ganoong restaurant kahit isang beses. Hindi pa sila dinala ng mga magulang nila kahit minsan. Hindi naman pagkain ng habol niya. Yung pakiramdam lang siguro na nasa loob at masayang kumakain katulad ng mga taong kayang makabili ng ganoon. Kung sa pagkain lang din naman kasi, ang pagpag na nakukuha nila, yun na rin naman ang lasa. Parang natikman niya na rin, mura at minsan nga libre pa. Manong Taba, ang tagal naman. Sigurado ka po bang itong tamang lugar? Tanong ni Kaloy na nakatingala sa matayog na neon sign ng fast food restaurant. Mas lalo siyang nagugutom. Kumain na naman siya kanina pero kaunti lang ang natira. Late na rin kasi siyang umuwi dahil sa pasok niya sa school. Si Kaloy lang naman ang matyagang pumasok sa magkakapatid. Kung hindi niya papipilitin, talagang hindi papasok ang kanyang mga kapatid. Umulan o umaraw, may baon man o wala mang pamasahe o lalakad lang siya, papasok pa rin si Kaloy kahit anong mangyari. Ganoon niya kagustong makapagtapos ng pag-aaral. Tumawa si Manong Taba. Napaka-mainipin mo. Oo Kaloy, ito ang tamang lugar. Ilang taon na silang nagtatapon ng mga tirang pagkain ng mga customer nila. At alam nilang sa akin na ibibigay at hindi sa iba. Kailangan lang maging matyaga at magalang. Tayo ang nakikiusap eh. Tumango si Kaloy. Kahit inip na siya. Gusto niya lang din talagang walang naaaksayang oras. Naghihinayang siya.
Gusto niyang gamitin sa pag-aaral ang oras ng mga nasasayang. Ang tagal naman po pala natin maghihintay dito. Next time magdadala na po ako ng libro. Sabi niya kay Manong Taba. Ngumisi naman ito. Ang sipag mo talagang mag-aral. Huwag ka na mag-aral. Hindi mo rin naman matatapos. Mahirap talagang buhay. Mariin siyang umiling. Hindi po. Hindi ko po susukuan ng pag-aaral. Malaki po ang pangarap ko. Gusto ko pong patabain ng lola ko rason ko. Butot balat na siya. Bigyan ng kwartong may aircon. Palaging magpa-doktor at kung ano-ano pa. Saka gusto rin naman po naming magkakapatid na makatikim ng ibang pagkain bukod sa pagpag. Bumuntong hininga si Manong Taba. Sana may anak din ako nangangarap ng ganyan para sa amin. Kaso yung isa nabuntis na, hinayaan na lang. Basta si Kaloy, wala siyang ibang priority kung hindi ang mag-aral. Yun na lang ang nakikita niyang paraan para makamit lahat ng gusto niya. Ang pag-aaral ang isang bagay na alam niyang kaya niyang abutin sa ngayon, kaya doon siya magsisimula. Halika na, lumapit na tayo. Palabas na yung kausap ko palagi. Sabi ni Manong Taba sa kanya. Nakarating sila sa likod. Nandoon ang isang backdoor ng restaurant. Nalanghap niya agad ang amoy ng mantika at pritong pagkain. Kumatok ng 2 beses si Manong Taba. Bumukas iyon at nagpakita ang isang binata na pagod ngunit may palakaibigang ngiti. Magandang gabi Manong Taba. Kanina pa ba kayo? Tanong ng binata at napatingin sa kanya. May kasama ka pala. Oo, si Kaloy. Pero ayos lang. May mga pagpag na rin naman akong nahingi kanina. Sa inyo lang ang huli kasi alam kong mas marami kayong bigay. Sabi ni Manong Taba, sabay tango. O siya, saglit. Kukunin ko yung para sa'yo. Nakangiting sabi ng binata. Pumasok itong muli sa loob at narinig na ni Kaloy mula sa loob ang mga tunog ng mga container. Hindi mapakali si Kaloy. Nasilip niya ang buong kusina sa loob. Inilibot niya ang mga mata at labis lang na mangha. Malinis ang kusina at kumpleto sa gamit. Marami rin ang kumikilos sa loob. Makalipas ang ilang minuto, muling nagpakita ang binata na may dalang malaking trash bag. Iniabot nito yon kay Manong Taba. Salamat po rito! Nakangiting sabi ni Manong Taba. Tumango naman ang binata. Sige lang, bukas na lang ulit. Salamat din. Lumapit na sila sa bisikleta ni Manong. Halos kalahating sako lang ang nakuha nila. Mukhang kaunti lang din ang maiuuwi ni Kaloy. Sumilip si Kaloy sa loob na may halong pangamba at pag-asa. Mabibigyan niyo po kaya ako ng marami, Manong Taba? Tinapik siya ni Manong Taba sa likod. Oo naman, sapat nang ibibigay ko sa'yo, kasya to. May ibibenta rin bukas ang lola mo. Huwag ka mag-alala. Napangiti siya. Salamat po. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Kaloy. Alam niyang hindi pinakamasarap na pagkain ng pagpag. Basura pa nga ang tingin ng nakararami. Pero mas maigi na yon kaysa sa wala. Doon sila nabubuhay magkakapatid. Yun din ang pinagkakakitaan ng kanyang lola. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, Kaloy. Ginagawa ko lang ang kaya ko. Ang bait mong bata, lalo na sa lola mo. Masaya ako mapagbigyan kita kahit sa mga ganito man lang. Kibit balikat na sagot ni Manong. Iuwi na natin to bago pa mag-umaga. Papasok ka ba, di ba? Tumango naman si Kaloy. Habang pabalik na sila, mahigpit na hawak ni Kaloy ang lalagyan ng pagpag na mga nahingi nila. Nakaramdam ng ginhawa ang binatilyo. Malamig na ang hangin kaya napapikit siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. May pagkain na sila para bukas. Sa ngayon, sapat na yon para kay Kaloy. Pagkarating sa kanila, kinuha niya na agad ang bahagi niya para sa magdamag na paghahanap ng pagpag. Tulog pa ang kanyang lola at mga kapatid, kaya dahan-dahan siyang pumasok. Hindi na siya tatamaan ng antok, kaya nag-aral na lang siya. Nawala lang ang atensyon ni Kaloy sa libro nang biglang nakarinig siya ng tunog ng plastik. Nakita niyang bunsong kapatid niyang si Rona, kumakain na ng mga dala niyang pagpag. Sinaway niya agad ito at inagaw ang hawak na pagkain. Huwag mong kainin yan, hindi pa napapakuluan ng maayos. Mamaya na. Napaiyak ang kapatid niya. Gutom na ako. Sakto namang nagising na si Lola Corazon. Anong ginagawa niyo dyan? Ang aga-aga nag-aaway kayo. Akin na yan, lulutuin ko na.
Nang makalabas na si Lola Corazon, pinagsabihan niya ulit si Rona. Alam kong kahit pakuluan ni Lolang Pagpag, hindi siguradong ligtas kainin. Pero wag mo naman kainin na kakakuha lang namin. Baka sumakit ang tiyan mo. Umiyak pa rin ang kapatid niya. Hinila niya ito at pinunasan ng mga luha. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Ang tigas talaga ng ulo ng bunso niyang kapatid. Tinigil niya na muna ang pag-aaral. Inasikaso niya ang kanyang kapatid. Ayaw pumasok ng iba, pero pinilit niya pa rin. Kayo talaga, pumasok pa rin kayo. Kapag malaki na tayo, baka magpasalamat kayong pinipilit ko kayong pumasok sa school. Alam kong mahirap, pero pilitin nating 3. 13 pa lang siya, pero para siyang magulang na nagsesermon sa kanyang mga anak. Napatingin sa kanya si Mark na kinder pa lang. Antok na antok pa ito, pero binibihisan niya na agad ng uniform. Siguradong hindi pa nito naiintindihan ang mga sinasabi niya. Tiningnan niya naman si Paye. Grade 3 na ito at kaya nang mag-asikaso sa sarili. Kaya lang medyo maarte. Nakatira lang naman sa tambakan ng basura. Kaya minsan, pinaprangka niya. Huwag kang sama ng sama dun sa mga rich kid mong kaklase. Inuuto ka lang ng mga yon. Paalala niya kay Paye. Makipaglaro ka na lang pero kapag pinagtatawanan ka, lumayo ka na agad. Napairap naman si Paye. Oo na, tanda. Natigilan siya sa pagbibihis. Anong sabi mo? Tumakbo agad si Paye palabas. Kung naabutan niya ito, baka nakutongan niya agad. Sa kanilang magkakapatid, siya talaga ang mabilis mapikon kapag inaasar. Pero siya naman ang madaling lapitan kapag may pabor ang mga ito. Wala pang masyadong benta. Paano yan? Tanong ng kanyang Lola Corazon. Napatingin siya kay Rona. Hindi na lang po ako magbabaon. Maglalakad na lang po ako. Maaga pa naman. Kay Mark ko na lang po ibibigay. Pambili niya po ng juice at saka ng biskwit. Kawawa naman. Kapag kinder po kasi, sabay-sabay kumakain ng mga bata. Dumaan ang lungkot sa mga mata ng kanyang lola. Kumain ka na lang dyan, Kaloy. Kaldereta nang nagawa ko dyan. Damihan mo ang kain mo para naman hindi ka magutom sa school. Salamat po. Lumapit agad si Kaloy sa mga paninda ng kanyang lola at kumuha ng mga ulam na gusto niya. Puro pagpag naman lahat ng yon. Iba-iba lang ang luto. Tumingin siya kay Lola Corazon. Mamaya, hayaan nyo na lang po ang mga ginamit nyo sa pagluluto. Kami na po maghuhugas niyan pag uwi namin. Baka sumakit pang likod ninyo. Naawa siya kay Lola Corazon. Matanda na rin kasi ito. Kaya hanggang kaya ni Kaloy talagang tinutulungan niya. Sobrang payat din ito dahil kulang sa sustansya ang katawan. Sila rin namang magkakapatid, nangangayayat din ang mga katawan. Pero mga bata pa sila at mas kaya nila ang sakit kumpara sa kanilang lola. Malapit na Mark, sandali naman, late na rin kaya ako. Sabi ni Kaloy sa kapatid niya at nilagyan ito ng bimpo sa likod. Gusto't pareho ang uniform nila at parehong luma na. Hingi lang kasi yun ng kanyang lola. Nilagyan niya na lang ng bimpo sa likod si Mark at sinuklayan ng maayos. Nag-aaral ka ba ng mabuti? Mamaya, baon lang ang habol mo Dapat marunong ka ng magbilang at magsulat. Paalala niya sa kanyang kapatid. Nagyabag naman agad ito sa kanya. Siyempre, marunong. Nang makarating sa school, binigay niya agad ang bag nito. Pareho lang ang school ni Paye at Mark. Siya lang ang naiiba. Bukod sa nasa high school na siya, sa science school pa siya pumapasok. Semi-private at puro matatalino lang ang nakakapasok. Nakapasok si Kaloy dahil na perfect niyang entrance exam at full scholarship pa. Kahit medyo maarte ang mga kaklase niya, tinuloy pa rin ni Kaloy. Gusto niyang doon mag-aral dahil mas advance ang turo doon. Ni-refer din naman siya ng kanyang mga dating guro sa school na yon. Mas advance ang IQ niya kaysa sa mga normal na grade 1 lang noon. Ang mga lessons sa grade 6, kaya niya na agad intindihin. Kaya ngayong nasa high school na siya, mas naging pang-college level na ang utak niya. Maraming ang hindi makapaniwala na ganoon siya katalino. Kahit ang lola niya, hindi rin naiintindihan na may ganoon siyang talino. Siguro, madali lang talaga siyang makaintindi at marami siyang librong binabasa kapag walang ginagawa. Kaya mas mature na rin talaga siyang mag-isip kumpara sa ibang bata. Gayunpaman, hindi pa rin mawawala sa kanya ang katotohanan ng bata pa rin siya at gusto niya ring mag-enjoy sa buhay. Hintayin mo si Paye dito Huwag kang lalabas ng room hanggang hindi ka pa sinusundo.
Tumango si Mark, medyo nag-aalangan pero matapang. Okay Kuya Kaloy, pero ang tagal naman palagi ni Ate Paye eh. Umiling si Kaloy. Huwag kang mag-alala, kukutongan ko yun kapag hindi ka sinundo. Sige na, pumasok ka na. Tumayo si Kaloy at pinagmasdan ang paglalakad ni Mark patungo sa classroom. Masaya siya kapag nag-aaral din ang kanyang mga kapatid. Gusto niyang hindi lang siya ang makatapos sa pag-aaral, kundi ang mga ito. Nais niyang hawaan ang mga kapatid niya sa magandang buhay na dapat pangarapin ng mga ito. Hindi niya gustong makontento na lang na habang buhay na lamang sila sa tambakan ng mga basura. Siya naman ang pumunta sa school. Pawis na nga siya nang makarating. Late pa siya. Mabuti na lang talaga naiintindihan ng mga teacher niya roon ang kanyang sitwasyon. Mga kaklase niya lang naman ang mapanghusga at nandidiri ang tingin sa kanya. Pero wala lang sa kanya yon, hindi naman ito ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap sa kanyang buhay. Bakit ba siya kumakain ng ganyan? Tanong ni Julia habang tinitingnan ang ulam sa kanyang lunchbox. Karaniwang mga pagpaglang naman ang ulam ni Kaloy pero hindi naman yung lihim sa kanyang mga kaklase. Kaya nga, walang nagtatangkang humingi sa kanya ng pagkain. Siguro, wala na talagang ibang choice si Kaloy. Nakita ko nga siya minsan sa tambakan ng basura sa kabilang barangay eh. Sabi ni Peter habang kinakagat ang sandwich nito na may cheese at ham. Totoo ba talaga na doon siya nakatira? Tanong ni Karen na mas interesado na pag-usapan siya kaysa sa sarili nitong pagkain. Wala ba siyang pakialam sa kalinisan? Sanay na si Kaloy. Tuwing break time, palagi niya itong naririnig. Kaya nga minsan tumatambay na lang siya malapit sa fountain. Hindi siya sumasabay sa mga kaklase niya dahil nasa mukha ng mga ito ang pandidiri. Ang bawat pangungutya ay tila nagiging pangkaraniwang paksa ng usapan. Matalinong bata si Kaloy pero malaking kasiraan sa kanya ang pagiging mahirap. Siya lang din naman kasi ang batang nandoon na talagang sobrang salat sa buhay. Wala naman siyang dapat ikahiya sa ulam niya. Yon ang pangtawid gutom ng kanyang pamilya dahil sa pagpag, nabubuhay pa rin sila. Habang kinakain niya ang kanyang tanghalian, hindi niya pinapansin ang mga usap-usapan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat subo ng pagkain at ang bawat kagat ay parang isang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Ganoon siya ka-positive. Kaloy, hindi naman sa pinagtatawanan kita, no? Hindi ko nakikita pero naririnig ko sa mga classmate mo. Talaga bang kumakain ka ng pagpag? Nagbabaon ka ng maruming pagkain? Hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Nag-aalalang tanong ng kanyang guro isang araw. Umiling si Kaloy. Sanay naman na po kami. Hindi naman po sumasakit ang tiyan namin. Alam ko pong tira-tira at marumi kong iisipin pero pinapakuluan naman po ng maayos ni Lola Corazon. Saka masarap naman po ang luto sa mga pagpag. Dinadayo nga po sa amin yun eh. Dumaan ang lungkot sa mga mata ng kanyang guro. Alam niyang naaawa ito sa sitwasyon niya. Gayunpaman, para kay Kaloy, walang nakakaawa sa taong nagsisikap mabuhay. Mas kawawa ang mga taong walang pangarap. Hinawakan ni Mamel ang kanyang kamay. Hindi ka ba nahihiya? Umiling siya at ngumiti. Hindi po ako nahihiya sa kung anong meron po kami, ma'am. Sa dami pong nagugutom, maswerte pa naman po kami. Saka, mahalaga po sa akin ang pag-aaral na hindi ko po iniisip ang mapahiya kahit ganito lang po kami. Gusto ko pong makamit ang mga pangarap ko at makatulong po sa lola ko. Kaya't hindi ko po iniisip ang sinasabi ng iba. Napangiti si Mamel. Ang bait mong bata, matalino pa. Alam kong malayo ang mararating mo at isa ako sa magiging masaya para sa'yo. Kaya kita pinatawag din. Ikaw ang ilalaban ng school para sa math quiz B. Sana okay lang sa'yo. Hindi ba abala yun sa'yo? Hindi agad nakasagot si Kaloy. Kapag sumali siya, mawawalan siya ng oras tulungan ang kanyang lola. Mas mapupunta rin ang oras niya sa pag-aaral. Kapag nakaabot ka ng nationals, may cash prize yon at bukod ang ibibigay ng mayor kapag mananalo ka. Ikaw sana ang gustong ilaban ng school dahil alam naming may laban tayo kapag ikaw ang naging representative. Sana, tanggapin mo. Nakangiting sabi ng kanyang teacher. Sinabi niya munang magpapaalam siya sa kanyang lola. Gusto niyang sumali, lalo na nang marinig niya ang cash prize. Kailangan nila ng pera pero hindi rin naman siya sigurado kung siya ang mananalo. Marami rin namang magagaling na estudyante. Sumali ka, apo.
sabi ng kanyang lola. Minsan lang naman yan eh, malay mo, manalo ka. Saka mabuti sa yung school ninyo, binigyan ka ng pagkakataong makapag-aral. Tinaob ni Kaloy ang mga kalderong kahuhugas niya lang. Kaso la, hindi ko po kayo matutulungan. Hindi rin po ako makakasama kay Manong Taba sa pagkuha ng mga pagpag. Bibili na naman po kayo doon kay Jampong. Ayos lang Kaloy, sumali ka. Sayang yun, sabi pa nito sa kanya. Nung una, hindi ko maintindihan na sobrang talino mo. Pasensya ka na, wala akong pinag-aralan na po eh. Pero masaya ako na nag-aaral ka tang mga kapatid mo. Yung kasi ang bagay na hindi ko nagawa sa nanay ninyo. Hindi ko siya pinilit na magtapos ng pag-aaral noon. Kaya asahan mo Kaloy, na kahit anong gawin ninyong magkakapatid tungkol sa pag-aaral eh, nakasuporta lang ako. Niyakap niya si Lola Corazon. Salamat po. Nagsimula na nga ang matinding review nila. Nanalo siya sa division at regional level. Halos hindi pa nga siya makapaniwala. Kaya ilalaban siya sa nationals. Mabuti na lamang may budget na ibinigay sa kanilang school at ang mayor sa bayan nila. Bakit mo tinabi ang pagkain mo? Tanong ni Mamel sa kanya. Umawang ang bibig ni Kaloy. Gusto ko po kasing iuwi para makatikim ang mga kapatid ko. Bumaha ang awa sa mukha ng kanyang guro. Please, ubusin mo yan. Budget talaga ng school para sa'yo. Ganito na lang. Order ako, gagamitin ko ang sarili kong pera para makatikim din ng mga kapatid mo ng kinakain mo. Okay ba yon? Nanlaki ang mga mata ni Kaloy. Talaga po? Tumango naman si Mamel. Oo, at next week na rin ang alis natin. Malayo ang event place kung saan gaganapin ang contest. Sa Cebu pa, kaya sasakay tayo ng eroplano. Kailangan kong personal na magpaalam sa guardian mo kaya sasama ako sa inyo. Mamimili na rin tayo ng mga pagkain para sa kanila. Pera ko rin ang gagamitin ko. Ako nang bahala. Ayokong bawat laban mo, palagi mo silang inaalala. Napansin pala yon ng kanyang guro. Tuwing umaalis si Kaloy at nakakatikim ng mga bagong pagkain, wala siyang ibang maisip kundi ang kanyang lola at ang mga kapatid. Lagi niyang hinihiling na sana matikman din ng mga ito ang mga yon. Bukod doon, hindi naman din araw-araw may pagpag. Palagi siyang nag-aalala kung may nakakain ba sa araw-araw ang kanyang pamilya. Kapag walang kuha ng pagpag, siya ang naghahanap ng paraan para magkaroon sila ng pagkain. Hindi niya rin naman maaasahan ang kanyang lola na matanda na, mas lalo naman si Paye na may kaartehang taglay. Tiningnang mabuti ni Kaloy ang kanyang guro. Salamat po talaga ma'am, malaking bagay po ito sa akin pero sahod niyo po yun di ba? Baka magalit po ang pamilya ninyo. Tumawa naman si Mamel. Bata pa ako at walang binubuhay na pamilya, kaya hindi sasakat ang bulsa ko kahit tulungan kita ngayon. Ma'am, naiilang siyang tumawa. Baka hindi niyo po alam, sa tambakan po kami ng basura nakatira. Kapag hindi niyo po kayang tumuloy sa pinakaloob, si Lola na lang po ang tatawagin ko. Sa kanto na lang po kayo mag-uusap, marami rin po kasing adik dun eh. Umiling naman ang kanyang guro. Okay lang, hindi naman ako maselan. Nahihiya lang si Kaloy, baka ma-offend pa ito lalo na't dalaga pa. Baka may sumitsit pang ang mga loko-loko sa kanyang guro. Pero parang nanay na ang turing niya kay Mamel. Naging malapit siya rito dahil ito rin naman ang mentor niya at sobrang bait nito sa lahat ng estudyante. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa grocery store. Akala niya sa palengke lang mamimili ang kanyang guro. Napangiti tuloy siya nang maramdaman ang aircon sa loob. Bakit ka nakangiti? Natatawang tanong ni Mamel. Tuwang-tuwang tinulungan niya sa pagtulak ng grocery cart ang kanyang guro. Pwede po bang bagalan natin? Ang lamig po ng aircon. Ang sarap sa pakiramdam. Parang ang sarap matulog. Malakas na tumawa ang kanyang guro. Ikaw talaga, magsikap ka lang. Magkakaroon ka rin ng bahay na may aircon. Kada lagay ni Mamel sa cart, napapangiti siya. Lalo na nang makakita siya ng bigas, kuminang agad ang mga mata ni Kaloy. Pati mga snacks na pwedeng pambaon sa school, bumili na rin ito. Ma'am, huwag na po yung hotdog saka frozen foods, sabi niya sa kanyang guro at pinigilan ito sa pagkuha. Kumunot naman ang noo nito. Bakit? Ayaw mo ba ng hotdog at ham? Usually, mga ganito ang gusto ng pamangkin ko, Kaloy. Tipid siyang umiti.
Gusto ko po pero hindi po namin mapapatagal yan. Wala po kasi kaming ref eh. Ah, ganun ba? Sayang naman. Nalulungkot na sabi ni Mamel. Napatingin din si Kaloy sa mga hotdog. Siguradong gusto rin yun ng mga kapatid niya pero mas kailangan nila ng pagkain na hindi kailangan ng refrigerator. Bumalik ang ngiti ni Kaloy. Okay na po sa mga dilata ma'am, saka pwede rin pong gulay. Tumatagal naman po yun ng ilang araw kahit natutuyot. Hindi rin po kasi kami madalas makatikim ng gulay. Kaloy, anong gulay ang gusto mo? Ituro mo lang, sabi pa ni Mamel. Nang matapos, ilang grocery bags din yon, kaya sumakay na sila ng tricycle. Ang higpit ng hawak ni Kaloy sa iba, hindi matanggal ang ngiti sa kanyang mga labi. Siguradong matutuwa ang kanyang mga kapatid. Maya-maya, nakarating na rin sila sa eskinita. Habang naglalakad, nagiging malinaw sa kanilang paningin ang tambak ng mga basura. Isang maliit na kubo lamang ang bahay nila na gawa sa mga lumang kahoy at yari sa mga materyales na natagpuan lamang nila sa basurahan. Kaloy, dito ba talaga kayo nakatira? Hindi ba kayo nagkakasakit? Tanong nito na may halong pag-aalala sa boses. Opo, hindi naman po kami nagkakasakit. Matibay na po ang katawan namin sa ganitong klase ng lugar. Pasensya na po, Mamel. Ganito po ang buhay namin. Sagot ni Kaloy nang tumapat na sila sa bahay. Sinalubong agad si Kaloy ng kanyang mga kapatid. Hindi nga siya nagkamali. Tuwang-tuwa ang mga ito at pinagkaguluhan ang mga dala nila. Kahit ang kanyang lola, naiiyak habang kausap ang kanyang guro. Hinayaan niya na lamang mag-usap ang mga ito at pinakain na ang kanyang mga kapatid. Hinatid ni Kaloy si Mamel hanggang sa kanto at binigyan ng isang magiliw na yakap. Maraming salamat po, Mamel. Hindi ko po ito makakalimutan. Thank you din. Marami ka ring pinamulat sa akin. Sagot ni Mamel at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Tinanaw niyang umalis ang sinakyang tricycle ng kanyang guro. Sobrang laki ng kanyang pasasalamat. Alam niyang ang mabubuting tao na katulad ni Mamel, malabong mawala sa kanyang alaala. At alam niyang magiging malaking bahagi ito kung paano niya huhubugin ang pagkatao niya. Kaloy, gising na! Kailangan nating maghanda. May sorpresa ako sa inyo. Boses ng kanyang lola isang umaga. Nagising si Kaloy at inaantok pa nga. May pagkalito sa kanyang mga mata. Wala namang pasok kaya bakit sila gigisingin ng kanyang lola? Bumangon siya, inasikaso niya rin ang kanyang mga kapatid na inaantok pa. Naghahanap si Lola Corazon ng maayos na damit para sa kanila. Lola, anong sorpresa? Tanong ni Kaloy. Basta, magsuot kayo ng magaganda ninyo. Mamamasyal tayo sa labas. Sagot ni Lola Corazon. Dadalhin ko kayo sa mall. Maganda ron, di ba? Siguradong matutuwa kayo. Saglit na nag-alala si Kaloy. Po? Paano po yun? Wala po tayong pera. Umiling ang kanyang lola. Pinaghandaan ko to. May ipon ako para rito. Saka, hindi ba at may nagtanong-tanong sa atin, ano nga ulit ang tawag doon? Documentary pula. Mga nag-feature sa buhay po natin dito sa Pagpag. Patuloy niya sa kanyang lola. Tumango agad si Lola Corazon. Oo, ayun. Nag-abot sila ng kaunting pera. Kaya gusto ko na gastusin ito para sa inyo. Kaya bilisan nyo na, magbihis na kayo. Nalilito pa rin talaga si Kaloy. Sobrang biglaan ng pag-aaya ng kanyang lola. Luho na para sa kanila ang mamasyal sa ganung klase ng lugar. Matapos ang mahaba-habang lakad mula sa kanilang tahanan, nakarating na sila sa malaking mall. Nakita niya ang pananabik sa mukha ng kanyang mga kapatid. Wow! Lola, ang laki po dito! Sabik na sabi ni Paye. Hinigpitan naman niya ang hawak niya kay Rona. Baka bigla na lamang itong tumakbo at pahabulin pa siya. Dinala sila ng kanilang lola sa isang sikat na fast food restaurant. Umawang ang kanyang bibig. Pangarap lang nilang makakain doon. Palagi rin kasing Pagpag at tira-tira ng ibang tao ang nakakain nila. Nag-order si Lola Corazon ng spaghetti at fried chicken. Tigi-isa sila ng plato at matanda lamang ang wala. La, nasan po ang para sa inyo? Tanong ni Kaloy dito. Ngumiti naman si Lola Corazon. Hindi na, sige na, kayo na lang.
kumain na rin naman ako bago umalis. Busog pa naman ako, kain lang kayo. Para sa inyo lahat yan. Gagawin natin lahat ng gusto ninyo ngayon. Magsasaya tayo mga apo. Sabi ng kanyang lola nang may ngiti sa mga labi. Napangiti na rin si Kaloy. Sobrang bait ng kanilang lola. Mahirap man sila, ginawa pa rin ito ang lahat para sa kanilang magkakapatid. Nang natapos nila ang kanilang pagkain, naglakad sila patungo sa arcade. Hindi pa nila yon nasusubukan dati, kaya't nag-uumapaw ang kasiyahan sa kanilang mga mata. Lola, maraming salamat po. Hindi ko po akalain na makakaranas kami ng ganito, sabi ni Kaloy habang naglalaro ng basketball shooting game. Ang saya, no? Sagot ni Lola Corazon. Masaya akong makita kayong masaya. Wala akong ibang hiling sa inyo kundi ang maging masaya sa buhay kahit sobrang hirap. Napangiti si Kaloy. Alam niyang isa yon sa mga alaalang babaunin niya hanggang sa pagtanda. Kahit tumanda na siya, hinding-hindi niya makakalimutan ang pagmamahal ng kanyang lola. Lumipas ang mga araw, naghanda naman si Kaloy para sa pagpunta sa Cebu. Ang dami nitong bilin sa kanya. Makinig ka kay Mamel ha, binili na kita. Mag-ingat ka na rin, baka mawala ka ron. Galingan mo rin sa laban mo. Nakangiting sabi ng kanyang lola. Napangiti naman si Kaloy. Nakita niyang tinatahi nito ang bag ni Paye. Sira na kasi yon, kaya hanggang kaya pang ayusin, gumagawa ng paraan ang kanyang Lola Corazon. Muli siyang napalingon sa matanda nang malakas at sunod-sunod itong umubo. Lumapit agad siya at hinilot ang likod nito. Kumuha siya ng isang basong tubig at ibinigay dito. La, punta po kaya tayo sa center. Parang ang lala na po ng ubo ninyo. Nag-aalalang sabi ni Kaloy. Marahang umiling ang kanyang lola. Hindi apo. Okay lang ako. Sa labat lang, mawawala rin ito. Sige na apo, ituloy mo nang pag-iimpake mo at baka may makalimutan ka pa. Bumuntong hininga si Kaloy at nagpatuloy sa ginagawa. Hindi niya pa rin matanggal ang pag-aalala sa kanyang dibdib. La, huwag po kayong mag-alala. Ipapanalo ko po yun para ako po ang makakuha ng cash prize. Gagamitin po natin yan para makapagpa-check up po kayo. Marahang sabi ni Kaloy. Namungay palalo ang mga mata ni Lola Corazon. Huwag na apo, para sa'yo yon. Pinaghirapan mo kaya gastusin mo para sa sarili mo. Sobrang bait mo talaga Kaloy. Sana hindi ka magbago, lalong-lalo na sa mga kapatid mo. Sana palagi mo silang alalahanin at alagaan. Magiging masaya ako kung lahat kayo matutupad ang mga pangarap at magiging magandang buhay. Umiling lamang si Kaloy. Bakit naman kami lang la? Kasama ka po syempre. Hindi siya makasarili. Hindi lang naman siya kumikilos para sa sarili niya. Lahat ng kanyang ginagawa, alay niya sa mga kapatid at sa pinakamamahal na lola. Ako po ang mag-uwi ng medalya lola. Pangako ko po sa inyo yan. Puno ng pag-asang sabi ni Kaloy. Pumunta na nga sila ni Mamel sa Cebu. Inayos niya. Naghanda si Kaloy ng maigi. Pero hindi niya alam kung bakit may kakaiba sa araw na yon. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Mamel sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Medyo, iniisip ko lang po si Lola Corazon at ang mga kapatid ko. Hinaplos ni Mamel ang buhok ni Kaloy. Huwag kang mag-alala, malapit na rin naman tayong umuwi. Basta galingan mo para masaya kang uuwi sa bahay ninyo. Sa wakas, natapos din ang 3 araw na pakikipagsapalaran ni Kaloy sa Cebu. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang lakad-takbo siya sa kahabaan ng eskinita. Sobrang lawak ng kanyang ngiti habang hawak ang medal na nakuha niya. Siya ang nanalo, kaya sa kanya rin ang cash prize. Bukod pang ibibigay ng mayor sa kanya. Subalit, nawala ang lahat ng kanyang saya nang makita niya ang kanilang tahanan. Nasa harap na siya ng kanilang maliit na barong-barong at mula sa labas, narinig niya ang malalakas na hikbi ng mga kapatid niya sa loob. Nagmamadaling pumasok si Kaloy. Parang bangungot ang nadatnan niyang tanawin. Nakahiga si Lola Corazon sa sahig. Wala na itong buhay.
at iniiyakan ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga binti ay nanginig. Tila gumuho ang mundo niya. "Kuya Kaloy!" Malakas na iyak ni Paye. Nanginig ang kanyang boses at nabitiwan ang medal na hawak. Anong nangyari?" Puro Puro malalakas na pag-iyak ang naririnig niya sa mga nakababata niyang kapatid. Si Rona na bunso at wala pang masyadong muwang, pilit na ginigising ang kanilang lola. Marahan siyang lumapit at tiningnan ang naninigas ng mukha ng kanyang Lola Corazon. Mainit pa ang katawan nito. Iniisip niyang baka may pag-asa pa. Pero nang maramdaman ni Kaloy ang tumigil na nitong pulso, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Lola Corazon! Lola Corazon! Sigaw niya at halos magwala na. La! Gising ka na! Nandito na po ako! La! Nanalo po ako! Magpapacheck up ka pa, di ba? Huwag naman po kayong magbiro. Hindi niya na makita ng malinaw ang nasa kanyang paligid. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Pawis na rin si Kaloy habang umiiyak ng malakas at yakap ang kanyang walang buhay na lola. Wala nang kaisa-isang taong minahal at inalagaan sila simula nang pabayaan sila ng kanilang mga magulang. Wala na ang matandang nagbigay ng lahat ng pag-ibig at sakripisyo para sa kanila. Napalitan ng matinding sakit at kalungkutan ang kaligayahan niya sa pagkapanalo. Hinalikan ni Kaloy ang malamig na pisngi ng kanyang lola. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mga pisngi. Lola, hindi mo naman ako hinintay na bumalik. Nanalo ako. Hindi ko pa po napaparanas ang magandang buhay sa inyo. Bakit kailangan niyo pong mawala agad? Sa mga huling sandali, ang tanging naiisip niya ay ang pagkasawi ng isang taong nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon. Nawasak ang pangarap niyang ibahagi ang kanyang tagumpay kay Lola Corazon. Habang hawak ang malamig na kamay ng kanyang lola, muling bumalik ang alaala ng mga oras na magkasama pa sila. Ang masasayang alaalang pinagsaluhan nila. Nagsimula siyang magkwento kahit alam niyang wala nang makikinig. Sinasabi niya ang lahat ng nararamdaman niya. Mas lalong lumakas ang iyak ng kanyang mga kapatid. Niyakap siya ng mga ito. At kahit na wala na ang kanilang lola, alam nilang magkasama silang haharap sa hinaharap, dala ang alaala ng isang mahal sa buhay na nagbigay sa kanila ng lahat. "Kaloy, kumain ka na. Kagabi ka pang hindi kumakain." Tumabi sa kanya si Mamel. Kalilibing lang ni Lola Corazon, si Mamel ang tumulong sa kanyang asikasuhin ang libing ng kanyang lola. Hindi ito umalis sa tabi niya kahit alam niyang sobrang abala na yon para sa kanyang guro. Wala po akong gana, ma'am. Mahinang sabi ni Kaloy. Hinawakan nito ang kamay niya. Kahit wala kang gana, kumain ka pa rin. Pilitin mong magpatuloy, Kaloy. Hindi ito ang gusto ni Lola Corazon para sa'yo. Nang una kaming magkita ng lola mo, binili niya kayo sa akin. Umiiyak siya dahil pakiramdam niya malapit na siyang mawala sa mundo. Kaya huwag ka sanang magtaka kung tinutulungan ko kayo. Tinutupad ko lang ang pangako ko sa lola ninyo. Tumulo na ang mga luha ni Kaloy. Hindi niyo po kailangan gawin pero salamat pa rin po. Marahan siyang hinila ng kanyang guro. Napakahirap mawala ng taong mahal natin sa buhay. Okay lang na makaramdam ka ng lungkot ngayon. Ngunit kahit na wala siya dito, mananatili pa rin sa puso mo at sa mga kapatid mo ang pagmamahal at mga alaalang iniwan ng lola ninyo. Tumango si Kaloy. Bahagya siyang nakaramdam ng kislap ng pag-asa. Mabuti na lang talaga nakilala niya si Mamel na umalalay sa kanila. Simula ng araw na yon, mas naging responsable si Kaloy para sa sarili at para sa kanyang mga kapatid. Bata pa lang siya pero hindi niya pa rin pwedeng pabayaan ang mga kapatid niya. Tinutulungan man sila ni Mamel, alam niyang hindi rin naman pwedeng maging panghabang buhay iyon.
at naiintindihan niya ang kanyang guro sa aspetong yon. Huwag mo sanang mamasamain pero ayaw mo ba talagang dalhin kayong magkakapatid sa organization na makakatulong sa inyo? Tanong sa kanya ni Mamel. Umiling si Kaloy. Hindi po, ayoko pong magkawatak-watak kaming apat. Saka tinuloy ko rin naman po ang pagtitinda ng pagpag. Sana maintindihan nyo na lang po na kung minsan hindi po ako nakakapasok. Wala rin po kasi talagang mag-aasikaso sa mga kapatid ko. Kailangan niyang pumasok araw-araw dahil may inaalagaan siyang grades. Pero kapag pagod, minsan talaga lutang na lang siya. Kaya binibigyan niya ng pahinga ang sarili. Saka sa susunod na araw, ibibigay ang buong lakas. May full scholarship naman si Kaloy hanggang college, kasama sa naging award niya nang manalo siya. Yun nga lang, kailangan niya pa rin pagbutihin. Mabuti nga at nag-mature pa rin si Paye simula nang mawala si Lola Corazon. Tumango naman si Mamel. Naintindihan ko, Kaloy. Basta kapag kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Tumango na lang siya. Pero hanggat maaari, ayaw niyang humingi ng tulong. Nahihiya rin naman siya. Bukod doon, may asawa at buntis na rin si Mamel. Hindi naman sila magkaano-ano para habang buhay na tulungan siya nito. Kahit wala ng kanyang Lola Corazon, lalaban si Kaloy sa buhay. Patapos na siya ng high school, kahit matalino siya, naging tampulan pa rin siya ng tukso. Hindi niya pinapatulan pero may isa talagang taong magpapainit ng kanyang ulo. Ano na, Kaloy? Tawag ni Jaime sa kanya. May halong pangungutya ang tono nito. Kumain ka na naman ng tira-tira. Puro mga bulate na yata talagang tiyan mo, no? Hindi na naman nila ulam araw-araw ang pagpag. Hindi na rin siya magtitinda. Nang magbinata siya kahit paano, marami na siyang nagagawang trabaho. At nag-tutor na rin siya, pero kinukulang na lang talaga minsan. Ayaw niyang may tumigil sa pag-aaral kahit isa sa kanilang magkakapatid, kaya may mga pagkakataon, kumakain pa rin sila ng pagpag. Pangtawid gutom kapag gipit na sila. Sinubukan niyang huwag pansinin si Jaime at ang mga barkada nito. Ngumuya siya ng dahan-dahan, umaasang mawawala ang interes ni Jaime. Pero patuloy pa rin talaga ito sa pang-aasar sa kanya. Grabe, Kaloy! Mukhang galing yan sa basurahan. Mabuti, hindi ka pa nawawala sa mundo, kakakain mo niyan. Natatawang sabi ni Jaime. Namula ang mukha ni Kaloy sa kahihiyan. Naikuyom niya ang kanyang panga at nagpatuloy sa pagkain. Sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang sariling kalmado, pero hindi pa tapos si Jaime. Ngumisi ito at humakbang palapit. Nakakadiri! Dapat sa mga ganito, tinatapon! Nanlaki ang mga mata ni Kaloy sa gulat at bago pa siya makapag-react, itinapon na ni Jaime ang tanghalian niya. Parang pisikal na sapak kay Kaloy ang tunog ng pagkain na tumama sa basura. Naikuyom ni Kaloy ang kanyang kamao, pinaghalong kahihiyan at galit ang bumalot sa kanya. Nag-init ang mukha niya sa galit. Kapag inaasar at pinagtatawanan ng ibang tao ang pagkain na bumubuhay sa kanila noon, pakiramdam niya, pinagtatawanan na rin ang kanyang lola. Bago pa siya makapag-isip, dumapo na ang kamao niya sa mukha ni Jaime. Napaatras ang binata. Tumama pa ito sa paso, kaya nabasag iyon. Nagulat din ang ibang estudyante na nakakita sa kanila. Napahawak si Jaime sa mukha nito. Bakit mo ginawa yun? Nakatayo doon si Kaloy, humihinga ng malalim. Agad niyang pinagsisihan ang padalos-dalos niyang desisyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay at naramdaman niya ang pag-alo ng guilt sa kanya. Maya-maya dumating ang isang guro. Kaloy! Jaime! Anong nangyayari dito? Namalayan na lang niyang dinala sila pareho sa guidance office. Napayuko na lang si Kaloy. Nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Pero alam niyang hindi siya ang nauna. Maupo kayong dalawa, mahinahong sabi ng counselor. Kailangan kong malaman kung ano nangyari sa inyong dalawa. Umupo si Jaime sa isang tabi. Namumula pa rin ang mukha nito sa suntok niya. Napapikit na lamang si Kaloy. Si Jaime ang unang nagsalita. Nakikipagkulitan lang ako. Nagbibiro lang naman po ako eh. Hindi ko akalain na magagalit po agad siya. Matalim niyang tiningnan si Jaime. Tinapon mo ang pagkain ko.
Pinagtatawanan po ni Jaime ang pananghalian ko. Sinubukan ko pong hindi siya pansinin pero kung ano-anong sinabi niya at itinapon niya po. Nawalan ako ng kontrol at sinunto ko siya. Sorry po talaga. Alam ko pong against the rules ng school. Hindi ko sinasadya na maging ganito karahas. Sinagad lang niya po ang pasensya ko. Napailing ang counselor. Jaime, ang pagtawanan sa mahirap na sitwasyon ng isang tao ay hindi katanggap-tanggap. Kaloy, bagamat naiintindihan ko ang reaksyon mo sa mga nangyari, hindi ko pa rin masasabing tama ang ginawa mo. Pinapatawag ko ang mga guardian ninyo para malaman nila kung ano ang kalokohang ginawa ninyong dalawa. Paglabas nila ng opisina, napabuntong hininga na lang siya. Wala naman siyang ibang guardian. Kung may dumadalo man para sa kanya, si Mamel lang yon. Hindi pa man nalalaman ng kanyang dating guro, nahihiya na agad siya. Lumipas ang mga taon, mas lalong nagpursige si Kaloy sa buhay. Pag-aaral, trabaho, pag-intindi sa mga kapatid, ganoon lang ang naging cycle ng kanyang buhay. Pero nasa ika-3 taon niya ng kolehiyo, nagkaroon ng kaunting kulay nang dumating sa buhay niya si Via. Hindi mo ba talaga ako gusto, Kaloy? Alam kong gusto mo ako eh. Ramdam ko. Oo, mataas ang IQ mo, pero mas matalas ang pakiramdam ko kapag ganito. Alam ko kapag gusto ako ng isang lalaki o hindi. Bakit ba ayaw mo nalang aminin sa akin? Pangungulit sa kanya ni Via. Napabuntong hininga si Kaloy. Tigilan mo na to, Via. Umuwi ka na. Huwag kang sumunod ng sumunod sa akin. Hindi nga kita gusto. Dinadaya ka lang ng mga mata mo. Kaloy, seryoso ka bang hindi mo ko gusto? Tanong ni Via. Halatang nag-aalala na, pero natatawa pa rin. Mabilis na lumihis ng tingin si Kaloy. Via, sinabi ko nang wala akong oras para sa ganito. Marami akong iniintindi. Hindi ko pa kayang magpatuloy sa gusto mo. Tiningnan siyang mabuti ni Via. Pero bakit? Ikaw bang may problema o ako? Hindi ba tama lang na malaman mo rin ang nararamdaman ko para sa'yo? Gusto ko lang maging vocal sa'yo kasi nararamdaman ko nga na gusto mo ako. Pinagmasdan ni Kaloy si Via. Sobrang determinado talaga itong mapaamin siya. Hindi niya lang talaga kayang pumasok sa relasyon, lalo na't madami siyang iniisip. Hindi niya maibibigay ang lahat para kay Via kahit gustong gusto niya. Napailing si Kaloy. Kasi, Via, hindi ko pa kayang magbigay ng oras para sa sarili ko, lalo na sa ibang tao. May mga kapatid akong umaasa sa akin at kailangan kong magtrabaho ng mabuti para sa kanila. Hindi ko kayang gawing priority ka ngayon. Ngumiti si Via, isang ngiti na punong-puno ng pag-unawa at paghanga. Alam ko na mahirap ang sitwasyon mo, Kaloy, pero hindi naman nangangahulugan yun na pababayaan mo sila dahil lang sa gusto mo ko. So, ibig sabihin, may pag-asa ako? Gusto mo rin ako? Namungay ang mga mata ni Kaloy. Via, na-excite ka lang dahil gusto mo ako ngayon. Pero kung puro problemang dadalhin ko sa'yo, magsasawa ka lang din. Ayokong saktan ka. Hinawakan nito ang braso niya. Kung problema sa pamilya mong tinutukoy mo, hindi yun magiging problema sa akin. Kung tatanggapin mo ako sa buhay mo, kapag nagsiselos lang ako, ang magiging problema mo. Pero hindi ako war freak. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Hindi ko naman naaagawin ang mga unang priority mo sa buhay. Gusto ko lang talagang maging part ng buhay mo. Bilang girlfriend mo, Kaloy. Hindi na makasagot pa si Kaloy. Sa mga binitiwang salita ni Via, mas lalo lang siyang nahuhulog sa dalaga. Sobrang nahihirapan siyang pigilan ang damdamin niya para dito. Mahirap ka lang pero ang gwapo, matalino, sobrang sipag at sobrang sikap sa buhay. Ang dami mong potensyal, kaya sino ako para hindi magustuhan ng tulad mo? Tanong pa sa kanya ni Via. Hinila ni Kaloy si Via. Hinawakan niya ito at marahang dinampi ang mga labi sa mga labi nito. Sobrang bilis lang noon pero parang mauubusan ng hininga si Kaloy. Nanlaki naman ang mga mata ni Via. Nakaawang ang bibig nito. Para saan yun? Napangiti si Kaloy at hinawakan ang kamay ng dalaga. Sagot ko para sa tanong mo. Tuwang-tuwa namang yumakap sa kanya ang dalaga. Napabuntong hininga siya at hinaplos ang buhok nito.
Bahala na. Hangad niya lang na huwag mapagod sa kanya si Via. Via, wag na please. Wag mo nang subukan. Hinila niya pa ito palayo sa mga nagtitinda ng pagpag. Natatawang nagpahila si Via. Gusto ko lang namang subukan. Sabi mo, laking pagpag kayong magkakapatid. Mukha namang hindi marumi. Tingnan mo nga lumaki kang gwapo. Napairap si Kaloy. Dahil hindi na pagpag palagi ang kinakain namin. Natuto ako magtrabaho kaya natuto na kaming kumain ng ibang pagkain. At huwag mong subukang kumain ng pagpag. Oo, wala pa namang nangyayari sa aming masama pero hindi ka sanay. Baka sumakit lang ang tiyan mo. Pinagtutulungan na nilang magkakapatid ang isa't isa. Simula nang magkatrabaho din si Paye, pinilit nilang umalis sa tambakan ng mga basura. Nangungupahan na sila. Nag-aalala din kasi siya dahil delikado na rin naman doon. Muntik nang mahila ng adik si Rona, kaya kahit hindi sapat sa budget, talagang pinilit nilang makalipat. Squatters area pa rin pero at least mas ligtas kesa sa dati nilang tinitirhan. Naglalambing na dumikit sa kanya si Via. Gusto ko lang naman na mas lalo kang makilala eh. Gusto kong malaman kung gaanong hirap ang mga pinagdaanan niyo noon at kahit ngayon lang, kahit hindi mo pa natatapos ang pag-aaral mo. Sobrang nakaka-proud ka, Kaloy. Sobrang buti mo rin kuya sa mga kapatid mo. Siguradong matutuwa ang lola mo sa'yo. Umiling si Kaloy. Hindi mo kailangang subukan ang mga naranasan namin para intindihin ako. Sapat nang minamahal mo ako. Ayos na sa akin yun. Naningkit ang mga mata ni Via. Pero curious pa rin ako, anong lasa ng pagpag? Pinandilatan niya ito ng mga mata. Lasa pa rin fried chicken. Tama na please. Bawal kang kumain nun. Sasakit lang ang tiyan mo. Sa wakas, nakatapos na rin si Kaloy. Dahil na rin siguro sa talino niya at diskarte sa buhay, naging madali ang pera sa kanya. Nagamit niya ang utak niya sa mga IT company. Kada sahod niya, nagtatabi siya palagi. Marunong din namang tumayo sa sariling mga paa ang mga kapatid niya. Kapag may mga date naman sila ni Via, mas pinipili na lang nilang sa bahay gawin yon. Alam kasi nitong nagtitipid siya at nagpapasalamat siya dahil palagi nitong nauunawaan. Mas lalong naging stable ang kanilang buhay nang makatapos si Paye. Kaya sa pagkakataong yon, nagtayo si Kaloy ng negosyo. Ang mga kapatid niya at si Via ang unang sumuporta sa kanya. Sinamahan siya ng mga ito, malugi man o umunlad ang negosyo na kanyang itinayo. Bakit fast food restaurant ang napili mong itayo, mahal? Tanong sa kanya ni Via. Si Mark ang sumagot para sa kanya. Nako Ate Via, nung mga bata pa kasi kami, isang beses lang kaming nakakain sa ganyan. Nung sinama kami ni Lola, hindi lang pangarap ni Kuya ang tinupad niya, pati na rin sa amin. Kaya nga sa tuwing may magbe-birthday sa atin, akala mo laging children's party. Natawa na lang din siya at inakbayan si Via na asawa niya na. Kagagaling lamang nila sa honeymoon at bumisita na sila agad sa mga kapatid niya. Masaya siyang malapit si Via sa mga ito. Napangiti si Kaloy. Pangarap na talaga namin to, saka ito ang huling alaala namin kay Lola Corazon. Kaya talagang malapit sa puso ko ang negosyong to. Hindi lang dahil gusto kong magkaroon ng pera, kundi dahil naman ito ang mga alaala ng taong hindi nagsawang alagaan kami noon. Hindi siya nagsisising pinakasalan niya si Via. Alam niyang mabuting tao ito. Simula nang makilala niya ang kanyang asawa, natuto siyang lumapit sa Diyos. Ito ang nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi niya alam noon. Kaya alam niya rin na hindi lang dahil sa dedikasyon, talino, diskarte at sipag kung bakit umuunlad ang kanyang negosyo. Yon ay dahil nakapaligid siya sa mga taong nagmamahal sa kanya at naglalapit sa kanya sa Diyos. Lumipas ang mga taon, unti-unting lumago ang kanyang negosyo. Ang isang simpleng fast food restaurant lamang, naging isang corporation na at marami ng branch kahit sa ibang bansa. Nakakuha na rin sila ng mga artista na gagamitin nila para sa endorsement. Pumasok si James, ang anak ni Mamel, na naging sekretary niya. Sir, bad news, may mga post. Sir, bad news.
May mga posts na kumakalat sa social media tungkol sa fast food restaurant. Sa Bulacan branch po nanggaling yung original post. Tinanggap ni Kaloy ang tablet at agad niyang binasa ang mga post na naglalaman ng akusasyon laban sa kanyang negosyo. Ang mga post ay puno ng larawan at ang mga ulat na sinasabing pagpag ang kanilang itinitinda. Pagpag nga ang nasa larawan, pero alam niyang hindi magsiserve ng ganoon ang mga empleyado. Puwera na lamang kung talagang sinadya na siraan siya. Hanapin mo agad ang nagpakalat nito. Iimbestigahan natin. Seryosong sabi ni Kaloy. Tumango naman ang binata. Yes po sir, pero meron pang lumang artikulo na lumalabas tungkol sa inyo na nagsasabi na dati po kayong nagbebenta ng pagpag at nakatira sa tambakan ng mga basura. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya naman ikinakahiya ang dati niyang buhay. Pero hindi lang talaga siya nagpapa-interview dahil sa sobrang abala sa buhay, pati na rin sa negosyo. Hati ang opinyon ng mga tao. At doon, lumabas ang documentary kung saan na-feature ang kanyang lola noon. Namuo agad ang mga luha ni Kaloy. Miss na miss niya na ang kanyang lola Corazon. Tapos, dudungisan pa ng mga taong hindi makaintindi sa sitwasyon nila noon. Magpatawag ka ng meeting sa marketing department. Utos niya sa binata. Tumango agad ito at lumabas. Hindi nila pinag-usapan ng problema, kundi ang tungkol sa advertisement. Sino po ang gusto niyong artist ang kunin natin for the next advertisement, sir? Tanong sa kanya ng empleyado. Seryoso siyang tumingin sa team. Ako at ang buong pamilya ko. Gumawa kayo ng advertisement na nagpapakita ng buhay ko noon at ang naging buhay ko ngayon. Gusto ko ring maging highlight ang lola ko, si Lola Corazon. Gusto kong ipabillboard siya. Malaman ng mga taong siya ang naging inspirasyon ng restaurant. Ipamukha natin sa customers na malinis ang mga hinahanda natin. At sa bawat malinis na hinahanda para sa kanila, may mga taong umaasa ng kanilang mga tira-tira. Hindi na nakapagsalita ang mga ito, pero bakas ang pagkamangha sa mga empleyado ni Kaloy. Ginawa na nga nila iyon. Ang anak niyang si Carson ang batang gumanap bilang siya. Napangiti siya pero may mga luha sa mga mata. Naalala niya kung sino siya noon. Niyakap siya ni Via. Magiging masayang lola mo kung nasan man siya ngayon. Napapikit si Kaloy. Sobrang naninikip ang dibdib niya sa magkahalong lungkot at saya. Nanghihinayang pa rin siya dahil hindi man lang niya napalasap sa kanyang lola ang magandang buhay na mayroon sila ngayon. Nasolve ng project na yon ang issue sa brand nila. Marami ang naantigang puso, naawa at na-inspire sa tunay na inspirasyon ng restaurant. Sir, nasa loob na po ang nagpakalat ng pag-issue about sa restaurant. Sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Pagpasok ni Kaloy, bumungad sa kanya si Jaime. Napailing siya. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagbabago. Pero habang kaharap niya ito, bakas ang pagsisisi sa mukha ng lalaki. Please, wag mo akong idemanda. Wala rin akong maibabayad sa'yo. Wala akong trabaho. May mga anak pa akong kailangang buhayin. Pasensya na. Nagmamakaawang sabi ni Jaime. Napabuntong hininga si Kaloy. Mali ang ginawa mo. Hindi kita idedemanda. Pero hindi ako naawa sa'yo, kundi sa mga anak mo. Sana sa susunod, huwag ka nang gagawa ng mga bagay na ikasisira ng iba. Hindi naman din magiging magandang dulot niyan sa'yo. Baka dumating pa ang araw na bumalik pa sa mga taong mahal mo. Pasensya ka na talaga. Tumulo na ang mga luha ni Jaime. Sa lahat ng ginawa ko, kahit nung mga bata pa tayo, humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Tiningnan niya ng mabuti si Jaime. Maraming magagandang nangyari sa buhay niya, kaya hindi niya na naisip pa na magtanim ng galit. Wala rin namang magandang maidudulot sa kanya kung babalikan niya ang mga taong tinawanan at kinutya ang kanyang pagkatao. Wala ka bang trabaho? Tanong ni Kaloy kay Jaime na ikinagulat nito. Bukas, bumalik ka sa building na to. Ipapasok ka na sa maintenance. Hanapin mo si Manong Taba. Siya ang head ng maintenance sa building na to. Ayusin mong trabaho mo. Buhayin mo ng maayos ang mga anak mo.
Hindi na napigilan ni Jaime ang mapahikbi. Salamat! Tumango na lang siya at umalis. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Kaya nang umuwi si Kaloy sa asawa at mga anak nila, mas kalmado na siya. Kontento na si Kaloy sa kanyang buhay. Parang binigay na ng Diyos lahat sa kanya at labis niyang ipinagpapasalamat iyon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na refleksyon ng kung paano natin tinatrato ang ating sarili ang paraan ng pakikitungo natin sa iba. Magdudulot lamang ng pinsala sa ating mga sarili ang pang-iinsulto natin sa ating kapwa. Kaya huwag sana tayong maging mapanghusga. Tandaan din sana natin, pwede nating makamit ang mga pangarap ng mag-isa. Pero mas masarap sa pakiramdam kapag may suporta ng mga taong mahal natin at sa atin ay handang maniwala. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.